Hi guys! Hindi ko alam, nag-take na ako nung una ng video kaso hindi na save. So ulitin ko, medyo iba na pakiramdam pero si Lord alam niya ano yung mga sinabi ko kanina. So I'm so thankful na nailabas ko. Nakikita ko yung itsura ko actually sa ibang phone kasi yun kaso full storage na siya, so i-share ko siya ulit tonight today. So, I'm so thankful dahil may asawa akong nagraramay sa akin kung gaano kabait, gaano gaano ako kamahal ni Lord. So, lately, syempre di mawala yung away, bati ng mag-asawa. Sobrang daming ginagawa, sobrang daming iniisip, sobrang puyat. Pinipilit niya akong bumili ng Bible. Hindi naman totally pinipilit, pero sinabihan niya ako na bumili ako ng sarili kong Bible. Actually, meron na akong mga Bible, iba-ibang version, pero never ko sila natapos. So, since nakilala ko si Lord way back 2014, December 28, 2014, so, nagkaroon ako ng Bible. Sarili kong Bible. Then, nakailan na din ako. So, ito yung pinaka-latest kong Bible. Kakabukas ko lang kahapon. Actually, ilang days na ito dumating. Kung hindi lang ako ni-remind kagabi na buksan ko na, hindi ko mabubuksan dahil sobrang busy ko gumagawa ng mga flowers. Actually, gumagawa lang talaga ako ng mga mini daisies kanina. So, bigla-bigla nagbe-breakdown na ako. Mga mini daisies. So, na-appreciate ko yung husband ko. Hi, sweetie, kung nanonood ka, huwag mo na papanoorin to. Na-appreciate ko siya kasi siya lang nakaka-appreciate sa akin kung gaano, hindi ko alam. Na-appreciate sa mga ginagawa ko. Wala man akong trabaho, full-time ma'am. Gumagawa ng gawing bahay. Pero nakikitira lang po kami. Nagkataon, walang tao ngayon. Nagbabantay na lang ng bata. So, palagi akong lumilingon doon kasi kinicheck ko si baby. And sa dami ng problema, hindi mawawala yung problema. Sa dami ng utang, syempre, sa mga gastusin, hindi sapat minsan yung mga sinasahod, kinikita. Ito, seasonal lang to guys. Seasonal lang. May Valentine's na ngayon. And, nag-a-affiliate din ako. So, madalas zero. So, okay lang. Kasi, God will provide. So, hindi man ako, ano ba yan? Hindi man ako kasi taas ng sumahod kamukha sa kanila. Profession nila, narating nila ganyan. Yung mga wordings ko, hindi man manalalim or minsan, hindi ko nga alam po may sense yung mga sinasabi ko. Pero gusto ko lang sabihin or gusto ko lang ma-remind ako sa araw na to, babasahin ko yung word na binasa ko kanina. So, yung word, actually freebie siya sa Bible. Sabi niya, hope is here, sabi niya. Hope. Minsan, nawawalan na nga ako ng pag-asa. Anong hope is here? Diba, nawawalan ka ng pag-asa na yun. Paano yung mababayaran yung mga utang namin? Kakasya ba yung sahod ni Mr. dito? Dami kong gusto bilhin pero
Mga dalawang isip ako, ano ko na lang sa business. May bibili kaya sa mga to. Diba? Marami tayong iniisip. So, sinabi niya, hope is here. Sabi niya. Sabi, ano kayang hope is here? Siyempre babasahin. Nakalagay dito, meron siyang verse. Romans chapter 15 verse 13. So, Romans chapter 15 verse 13. Sabi niya dito, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Nabinasa ko to kanina. Oh, wow. Yun pala yun. Then you will overflow with confident hope through the power of Holy Spirit. I pray that God, the source of hope. Source of hope. Hope is God. Will fill you completely with joy and peace. Because you trust Him. So, if we trust God, i-fill na tayo completely ng joy and peace. Sino bang may ayaw sa joy and peace? Gustong-gusto natin. Ibig sabihin, completely, kompleto. Nabasa ko to kanina. Wow, kay Lord lang talaga na nagagaling ang joy at saka peace. Wala nang iba. Kahit kami nga mag-asawa, minsan wala naman kami peace eh. Nag-aaway. Di ba? Pero thankful ako sa kanya. Thankful ako kay Lord na siya yung asawa. And sabi niya, then you will overflow with confident hope to the power of Holy Spirit. Sabi niya, overflow. Hindi niya sinabing sakto. Umo-overflow pa. So, I'm just reminding myself, you, kung sino ka man, hope is here. Huwag mawalan ng pag-asa. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming utang, maraming nagko-compare, ganyan. Kahit minsan sarili mo, nako-compare mo pa sa iba. Pero hindi tayo dapat makinig sa mga sinasabi ng mundo sa atin. Kahit hindi sila yung audience natin. Ang audience natin si Lord. So, na-remind ako na kailangan focus kay Lord. Kailangan nakamata kay Lord. And doon natin makakamit yung tunay na joy. Kasi minsan yung happiness, panandalian lang yan. Iba kasi yung joy. Tinatry ko na research dati yung joy at saka happiness, pero iba talaga ang meaning ng joy. So, may God bless you. May God give you joy and peace, lalo na sa mga puso natin. So, yun lamang guys, gusto ko lang i-share to and ma-remind ako sa araw na to. And hoping lahat mapalapit lalo kay Lord. At saka sana may mabenta ako, diba? Yun lamang po. God bless you all and God loves you. Yun lamang po.